Part 105, Gretchen. Kamusta mga ka-Ashlon? Handa na ba kayong kiligin at kabahan sa pagpapatuloy ng ating kwento? Minsan ba mga ka-Ashlon ay tanong nyo na ba sa inyong mga sarili ang, handa na ba ako maging magulang sa hinaharap? Kaya ko ba silang buhayin at panindigan? Pero teka lang, paano kaya kung ang karakter ni Arman Isolde ang maging daan naman parang ating Demetrio ay magit-git na naman sa selos? Ihanda ang mga sarili dahil sa episode natin, masusubok na naman ang pasensya ni Master Colin. Simulan na po natin. Anong iniisip mo? Pukaw ni Demetrio sa naging katahimikan niya. Bumuntong hininga siya bago binaling ang atensyon sa lalaki. Sa tingin mo kaya maging mabuting magulang tayo sa anak natin? Nag-aalangan niyang tanong. Kahit pa man noon naisip niya na napalalaki ng maayos ang anak niya, alam niyang malaking responsibilidad ang kakaharapin niya. Idagdag mo pang wala man lang siyang ideya kung ano talaga ang tamang pag-aaruga sa isang anak dahil hindi niya yun naranasan sa mga magulang niya mismo. Are you afraid? Masuyong tanong ni Demetrio. Marahan namang tumango si Gretchen bilang tugon. Huminga na malalim si Demetrio bago niyakap ang kanyang asawa. No matter how intelligent he is, he also had fears when it comes to their baby. Aside from the excitement, hindi siya sigurado kung ano mangyayari sa hinaharap. But thinking about raising his child with his wife, it gives him strength to strive and do well. Me too. I'm afraid too. Pag-amin niya. Nag-angat naman ang tingin si Gretchen para tingnan ang reaksyon ng asawa niya. Hindi niya lubos sa kalain na may kinatatakutan din palang isang Demetrio Colin Yamamoto. But we must try to give our child the best life we could offer, right? Dagdag pa nito. Nakangiti naman siyang tumango. Yeah, yun nga ang gagawin natin. Pagsang-ayon niya. May takot man sa puso niya, isang bagay lang ang masisiguro niya. She will do anything for the sake of their child at alam niya, ganon din si Demetrio. At masasabi niyang hindi nga siya nagkamali ng pakasalan niya ito. Kinabukasan muling pumasok si Gretchen sa trabaho pero sa araw na yon sa Isolde Picture siya nagpunta. Matapos siyang maihatid ni Demetrio, nagtungo na rin ang lalaki sa opisina nito. Where have you been, Gretchen? Mukhang kararating mo lang ah. Bungad sa kanya ni Joy na makapasok na siya sa loob ng establishment. Na makita ni Gretchen ang ekspresyon sa mukha ni Olive, hindi niya maiwasan ang magtaas ng kilay. Di naman natuloy ang recording kahapon at hindi rin ako late ngayon, Miss Joy. Formal niyang wika. Sandali namang natigilan si Joy pero agad ding nakabawi. I know, I was just asking. Anito bago napatingin sa dala niyang bag. Naglakad papalapit si Joy sa kanya at hinawakan na isang folder na nakasilid sa loob ng kanyang bag. What's this? Agad iniwas ni Gretchen ang kanyang bag at isinara ang zipper nito. Wala, study materials ko lang. Sarkastiko namang natawa si Joy bago muling nagsalita. Really, Gretchen? Alam mo bang sumugal ang Isolde Pictures para lang tanggapin ka habang tinatanggihan ka ng ibang kumpanya? Nakita ko ang balita kahapon. You also signed a contract with Apex Production at ikaw pa ang kukunin nilang dubber sa mismong palabas ni Miss Bianca? Malamig nitong turan. Hindi naman inaasahan ni Gretchen na ganon kabilis kumalat ang balita tungkol sa pagpirma niya at mukhang inabangan talaga siya ni Joy para kumpirmahin kung totoo ang balita at magsisinungaling naman siya kung sasabihin niyang hindi, kaya naman walang pag-aalinlangan siyang tumango. Yes, Miss Joy, I signed a contract with Apex Production. Napatango-tango si Joy. Yeah, right. Agad akong nakatanggap ng balita matapos mong pumirma ng kontrata. It's a big production this time at kasabay pang i-release ang parehong pelikula kung saan ikaw ang dubber. Anyway, may alam ka bang mga confidentials tungkol sa palabas nila? Perhaps their publicity materials and... Wala po ako masyadong alam tungkol sa kanyang bagay, Miss Joy. Dubbing lang po ang trabaho ko sa kanila. Isa pa, kahit may alam ako, hindi ko rin naman po pwedeng sabihin sa'yo. It's a commercial secret at meron po akong professional ethics. Putol niya sa sasabihin sana ng babae. Bago pa man siya nagpunta ng Apex kahapon, kinausap niya muna si Sir Arman Isolde tungkol sa desisyon niya. Dubbing lang naman ang trabaho niya, wala siyang exclusive contract sa parehong kumpanya at walang confidential work na involved sa gagawin niya. Pumayag naman mismo si Sir Arman at napaisip pa nga nito na magandang oportunidad na dumating sa kanya para mas mahasa pa ang talento niya. Pero mukhang hindi lahat kagaya ni Sir Arman kung mag-isip. Sa narinig ni Joy mula kay Gretchen, mabilis na umasim ang mukha ng babae. I think that's a little ungrateful on your part, Miss Gretchen.
Ang isolde pictures lang ang natakbuhan mo nung panahong inayawan ka ng lahat. Revealing even just a little secret from them won't hurt you anyway. Hindi rin naman nila malalaman kung sino ang whistleblower dahil tayo lang naman ang makakaalam. Bago pa man makasagot si Gretchen, isang boses na ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Nang lingonin niya ang pinanggalingan ng boses, nakita niya si Sir Arman na naglalakad papunta sa gawin nila. That is not how Isolde picture should work, Joy. Malambing nitong turan. Agad namang namutla ang mukha ni Joy kasabay ng kanyang pagkataranta. Mr. President, nandito pala kayo. Aniya at hilaw ng umiti. Isang malamig na titig ang pinukol ni Arman sa babae bago to muling nagsalita. Tama si Gretchen, Joy. Apex Productions drama is a commercial secret and so is ours. At kahit may malaman kang sekreto nila, hindi natin sila po pwedeng gayahin. That's plagiarism and it's not good for our company. Nag-iinit ang mukha ni Joy dahil sa pagkapahiya. Tumango naman si Gretchen bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Arman. That's right. Kahit napakaraming screenwriters sa industriya, halos hindi naman magkakaparehong obra ng lahat. Matagal kong pag-isipan ang buong script ng palabas. Hindi lang naman to basta-basta nabubuo dahil sa isang usapan lamang. Mas talo pang nadagdagan ang hiya na nararamdaman ni Joy. Nais na lamang niyang lamunin siya ng lupa sa pagkakataong iyon. Kung bakit ba naman kasi ang malas-malas niya. Nataon pa talagang naroroon ang presidente nang sabihin niya mga katagang yon? Makakaalis ka na, Joy? Arit Sir Arman sa malalim na boses. Halos hindi na nakapagpaalam pa si Joy at agaran ng nilisan ang kinaroroonan ni Gretchen at Arman. Nang mawala sa paningin ni Arman ang manager nila, saka lang siya muling lumingon kay Gretchen at magaan ang umiti. Huwag kang mag-alala, Gretchen. Hindi ko pinapayagan ang ganong gawain sa kumpanya ko. Kahit maituturing na mas maliit ang kumpanya ko kumpara sa iba, step by step ang nais ko para magtagumpay at hindi ang manlamang ng iba. Nakahinga naman na maluwag si Gretchen sa kanyang narinig. Mukhang magkakasundo sila ni Sir Arman at sa tingin niya, magiging matagumpay ang Isolde Pictures sa pamumuno ng lalaki kung ganito ang patakaran nito. Matapos sa maikling pag-uusap, naghiwalay na ang landas ni Gretchen at Arman. Mataman namang pinag-aralan ni Gretchen ang kanyang script. Makalipas ang ilang oras, nagsalubong na ang kilay niya na makitang may ilang parts ng drama ang hindi klaro sa kanya, lalo na ang tungkol sa cultural heritage at background ng palabas. Sinubukan na rin niyang mag-search sa internet pero hanggat hindi niya nakikita ang mga aktwal na bagay, hindi magsisink in sa utak niya ang script. Habang abala si Gretchen sa paghahanap ng impormasyon sa hindi sinasadya, nadaanan siya ni Arman na kakagaling lamang sa isang meeting. Nang makita niya ang mga nakasulat sa notebook ng babae, mahina siyang natawa. Hindi mo ba naiintindihan ang mga bagay na to? Marahas na nagangat ng tingin si Gretchen. Nang makitang si Arman ang nasa harap niya, bahagya siyang nakaramdam ng hiya. Isang family background niya kaya hindi niya maintindihan ng lubos ang mga nakasulat doon. Paano ba naman kasi, hindi siya lubos makapag-aral ng maayos noon dahil ayaw ng nanay niya. Tapos halos tungkol pa sa Japan ang background ng palabas dahil may lahing Hapon ang heroine ng pelikula. Pasensya na po, Sir Arman, pero hindi ko po talaga lubos na maintindihan ang background sa istorya. Parang may kung anong kulang sa pakiramdam ko. Ilang sandaling natahimik si Arman na tila ba nag-iisip. Dumaan pa ang ilang segundo bago nagsalita si Arman na tila ba nag-iisip bago siya nagsalita. I don't have many ancient Japanese collection, pero kung gusto mo talagang matutunan ang tungkol sa mga bagay na yan, then I can take you to an antique shop to try your luck. Maraming mga cultural relics doon. You can come with me and feel them. Baka sakaling makakatulong yun sa'yo. Nahihiya namang ngumiti si Gretchen. Di niya talaga maipaliwanag ang gaan ng pakiramdam kapag kaharap niya ang lalaki. Yung tipong gusto niya tong kasama at walang halong mali siya. Okay lang po ba sa inyo na istorbohin ko kayo? Paninigurado pa niya. Mahina namang natawa si Arman. No problem, Gretchen. It is my pleasure to help you. Isa pa, para naman sa pelikula natin ang hinihiling mo. Mas lalo pang lumawak ang ngiti sa labi ni Gretchen. Kung ganoon, sasamantalain ko na po ang pagkakataong to. Masigla niyang tugon. Let's go. Ayan ito sa kanya. Agad siyang nagligpit ng gamit niya. Mataman namang naghihintay sa kanya ang lalaki. Sa pakiramdam niya ay para tong nakatatanda niyang kapatid na hinihintay siya sa paaralan at sabay silang uuwi.
Nang matapos na siya, pareho silang masiglang lumabas ng building nito. At habang naglalakad sila, daig pa niyang isang bata na ipapasyal na nakatatanda sa pamilya. O baka masyadong malikot lamang talagang isipan niya at pati na si Sir Arman na damay na sa mga nai-imagine niya. Or maybe, she's also just looking for a family figure just like her Kuya George. Pagpaneho siya ni Arman papunta sa isang antique shop gaya ng sabi nito. Nang makarating sila sa destinasyon nila, agad nitong ibinida sa kanya ang lugar. This is what they call the antique street. Hindi ko man masasabi na 100% real ang mga nasa loob but they are our longtime partner. Sa tuwing may kailangan kaming props sa pelikula namin, sa kanila kami kumukuha kaya malaki ang tsansa na matututo ka sa kanila. Napagtanto ni Gretchen na totoo nga ang sinasabi ni Arman sa kanyang kanina. Karamihan ng mga props at costumes na kailangan para makumpleto ang settings ng pelikula na balak gawin ng isang production management naroon lahat. Napasinghap sa paghanga si Gretchen habang nililibot ang tingin sa lugar. Naroon ang iba't ibang antique shelves, porcelain bottles, glass cups, alchemy furnaces at kung ano-ano pang antigong bagay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nang makita ng may-ari, si Arman, ay agad tong lumapit sa lalaki. Magandang araw po, Mr. Isolde. Magiliw nitong bati bago dumako ang tingin sa kanya. Kapatid niyo po ba ang kasama ninyo? Curious pa nitong tanong. Parehong nagulat sina Arman at Gretchen sa tanong ng lalaki. Gayunpaman mabilis na nakabawi si Arman at mahinang natawa. No, she is just a friend. Natutop ang may-ari ng bibig nito bago marahang yumuko. Pasensya ka na, ang daldal ko? Ano nga palang may paglilingkod ko sa inyo, Sir Arman? Pag-iiba nito ng usapan. Napasulyap ang lalaki sa kanya bago magsalita. Dinala ko siya dito. May mga bagay siyang nais na makita at malaman. Ang mga impormasyon tungkol doon para sa gagawin naming pelikula. I hope you can help her. Of course, walang problema sa akin, Sir Arman. Subalit, habang ipinapasyal siya ng may-ari sa loob ng shop nito, hindi mapigilan ng huli ang mapahanga kay Gretchen. Akala niya kaya dinala to ni Sir Arman doon para pag-aralan ang mga antigong bagay pero sa nakikita niya at sa naging pag-uusap nila, napagtanto niyang eksperto ang babae sa aspetong yon. Kagayan lang kanina, normally, kung walang alam ang mga kaharap niya, natataasan niya ang presyo ng isang antigong bagay pero isang tingin pa lang ni Gretchen alam na nito agad kung magkano ang halaga na naturang bagay. Pati sa mga uri ng paintings, maalam din ito. Hindi rin maintindihan ni Gretchen ang sarili niya. Kanina lang habang nasa Isolde Pictures siya, nalilito pa siya pero ngayon kaharap niya na ang mga bagay na hinahanap niya para sa pelikula. Kusa na lang pumasok sa utak niya ang mga ideya na hindi niya namamalayan. Para bang nung tumutugtog siya ng piano, yung pakiramdam na yon ang unang beses na ginawa niya o nakita ang isang bagay. Pero pakiramdam niya matagal na niya itong nasilayan. Nakapagtataka talaga. Panay naman ang sulyap ni Demetrio sa kanyang relo. Pakiramdam niya ang bagal tumakbo ng oras. Pati si Jomar hindi mapigilan na mapatitig sa kanyang boss. Dati naman subsub ito sa trabaho. Siya pa nga ang panay ang sulyap sa orasan para tingnan kung uwian na ba, sabalit ngayon parang baliktad ang lahat. Ito ang naiinip. Base sa itsura nito, kulang na lang hilahin na nito ang kamay ng orasan. Ilang sandali pa napatitig siya nang bigla na lamang tumayo mula sa kinaupuan nito si Master Colin. Tumayo na rin siya at lumapit sa lalaki para ihanda ang sarili niya kung ano man ang iuutos nito. Get the car ready. Susunduin ko na si Gretchen sa trabaho niya, maotoridad nitong wika. Napakurap-kurap si Jomar at sumulyap sa orasan. Pero hindi po ba mamaya pa ang oras ng uwian ni Mrs. Yamamoto? Nilingon ni Demetrio si Jomar at sinamaan ang tingin. What did I tell you? Napanunok naman si Jomar at pilit ng ngumiti. Ipahanda ang sasakyan para sunduin si Mrs. Yamamoto, aniya at kaagad na tinawagan ng driver na naghihintay sa ibaba. Ilang saglit pa binaybay na nila ang daan papunta sa Isolde Pictures. Hindi ganon ka-traffic ang daan dahil maaga pa naman kaya naging maaliwalas ang biyahe nila. Kaswal lang na nakatingin sa unahan si Demetrio habang lulan ng sasakyan, subalit maya-maya pa, nagsalubong kanyang mga kilay nang may dalawang tao siyang namataan nakakalabas lamang ng antique shop. Stop the car!
Agaran niyang utos. Nagtataka man ang driver dahil wala pa sila sa destinasyon nila pero hindi siya nagsalita at inihinto ang sasakyan gaya ng nais ng kanyang boss. Naningkit naman ang mga mata ni Demetrio nang masiguro niyang si Gretchen nga ang nakita niya. She should be working right now. Anong ginagawa nito sa loob ng antique shop kasama na isang lalaki? Mas lalo pang umusbong ang kakaibang emosyon sa puso niya na makitang masiyang nakikipagkwentuhan at tawanan ang asawa niya sa kasama nito. Damn, who was that man? Why is his wife very happy and comfortable around him? Seeing the situation made it worse for Demetrio and all he could see right now was red. So red. Napatingin din si Jomar sa dalawang tao na nasa harapan ng antique shop bago niya nilingon si Master Colin na nakaupo sa backseat. Nakagat niya ang pang-ibaba niyang labi nang makita ang reaksyon ng kanyang boss. Baka sanggalit sa mga mata nito. Kung nakamamatay man ng tingin, sigurado siya kanina pa nalagutan ng hininga ang lalaking kasama ni Mrs. Yamoto. Masaya namang nakikipagkwentuhan si Gretchen kay Arman habang palabas sila ng antique shop. Sobrang dami niyang natutunan ng araw na yun. Kung sakaling kailangan mo ng inspirasyon para sa mga pelikulang sasarihan mo sa hinaharap, you can come here in this shop. Kaswal na wika ni Sir Arman. Agad namang napatango si Gretchen. Gagawin ko po yan sa susunod. Maraming salamat nga po pala. Tipid ng umiti si Sir Arman bago umiling. You don't have to thank me. I am just also helping you for the better progress of our project. Isa pa maganang loob ko sa'yo. Alam mo yung parang matagal na kitang kilala kahit ilang araw pa lang naman magmula nang una tayong magkita? Don't get me wrong. Walang mali siyang sinasabi ko. Sa sinabi nito, napangiti si Gretchen dahil ganon din naman ang nararamdaman niya para sa lalaki. Wala pong problema sa akin ang sinabi ninyo, Sir Arman. Magaan din naman po ang loob ko sa inyo, pagtatapat niya. Then we can be good friends then. Anito at naglahad pa ng kamay. Natatawa naman niyang tinanggap ang palad nito. Okay, friends. Halos maglabasan ng litid sa leeg ni Demetrio sa nakikita niya. Is Gretchen really this friendly? Maras niyang niluwagan ang kanyang suot na necktie bago ibinaling ang tingin kay Jomar. Find any information about the man my wife was with. Give it to me in 10 minutes. Maotoridad niyang utos. Sigurado siya hindi siya makakatulog mamayang gabi kung hindi niya malalaman kung sinong lalaking kasama ng asawa niya. Nakatalikod kasi ito sa gawin niya kaya hindi niya makita ang mukha nito. Naglakad sina Gretchen at Arman hanggang sa makarating sila sa nakapark na sasakyan ng lalaki sa labas. Sigurado ka bang ayaw mo na ihatid kita? Tanong pa ng lalaki. Tipid nang umiti si Gretchen bago umiling. Hindi na po. May pupuntahan pa po kasi ako eh. Maraming salamat sa paglalaan ninyo ng oras sa akin at pasensya na po ulit sa trabaho. I already told you, hindi ka nakakaistorbo. Good luck on your performance, Gretchen. Asahan niyo pong gagalingan ko nang sa ganon, di ba sayang ang oras na inalaan ninyo sa akin? Then I will be looking forward to it. Naghintay si Gretchen na pumasok na sa loob ng sasakyan si Sir Arman bago siya aalis. Samantalang halos di na mapakali pa si Demetrio sa loob ng kanyang kotse habang nanonood sa nangyayari sa labas. Pigil naman ni Jomar ang kanyang hininga dahil sa takot na baka siya mapagbuntunan ng boss niya. Sumakay na si Arman sa kanyang sasakyan nang may makaramdam siya na parang may nakatingin sa kanya. Lihim niyang nilinga ang tingin sa paligid nang di nagpapalata kay Gretchen. Ilang sandali pa natanaw niya ang isang pamilyar na figura na bumaba ng sasakyan. That's when he realized that it was Demetrio Colin Yamoto who was staring at him intently. Nangunot ang kanyang noo. Bakit naroon ang lalaki sa lugar? Is he going to the antique shop too? Pero kahit gaano pa siya ka-curious na alala niya, may pupuntahan pa pala siya kaya pinausad niya ang sasakyan nang di na pinagtuunan pa ng pansin ang lalaki. Akmang maglalakad na paalis si Gretchen nang bumangga siya sa isang matigas na bagay. Magrereklamo sana siya subalit agad siyang natigilan nang mag-angat siya ng tingin at sumalubong sa kanya ang makulimlim na ekspresyon ng kanyang asawa. Demetrio, nandito ka pala. Na-surpresa niyang sambit. Sandali pa siyang tiningnan ni Demetrio bago dumako ang tingin nito sa unahan. Napatingin siya sa papalayong sasakyan ni Sir Arman bago muling nilingon ang kanyang asawa na ngayon masama ang tingin sa kotse. Ayos ka lang ba? Tanong pa niya sa lalaki. Huminga to ng malalim bago tumango. Napatango-tango na rin siya. Bakit ka nga pala nandito? I was gonna ask you the same question, Gretchen. Bakit ka nandito sa labas? Hindi ba't dapat nasa Isolde Pictures ka ngayon? Napakurap-kurap siya.
Bakit pakiramdam niya hindi maganda ang mood ng asawa niya? Nako mga ka-Ashlon, selos to the max na naman itong si Master Colin. Jealous husband ang datingan ng ating Demetrio. Kulang na lang matunaw sa titig niya ang sasakyan ni Arman. Mukhang may Cold War ang mag-asawa mamaya. Ano sa tingin niyo mga ka-Ashlon? Dapat bang magselos si Demetrio o sadyang overprotective lang talaga siya? Ako kaya ang gagawin ni Gretchen kapag nalaman na kanina pa siyang minamanmanan ng asawa? I-comment nyo nga mga ka-Ashlon ang saloobin nyo dyan sa baba. Huwag kayong aalis. See you sa sunod nating kabanata.